Hunger strike ng Ka-Eric at Dr. Badoy inisnab ng Kamara de Representante, mga kakotsero. Yan ang ganap kanina dahil nga dito sa ongoing na hearing dito sa Congress no, tungkol dito sa what do you call this? Franchise, sa violation doon ng franchise ng SMNI. So mga kakotsero, no, just again to preface this video, hindi po natin kinakampihan si SMNI, hindi rin po natin kinakampihan ang Kamara. Gusto lang ho natin magkaroon ng konting kalinawan dito sa issue na to. Kasi magulo kasi maraming propaganda na umiikot. May propaganda na galing sa Kamara, may propaganda na galing sa grupo ng SMNI. So at least, di ba, natin, ma-digest natin lahat ng propaganda. At sabi nga natin, mapagbangga sila at kung ano yung magiging resulta, malamang sa malamang yun ang katotohanan. So, yan. Puntahan natin yung balita. Ito ho yung balita, mga kakotsero. Wait lang ha. Yan. Ay, nawala. Wait lang. Ba't wala dyan yung ating window? Yun. Okay, ayan. O, yan. Okay, ito yung balita kanina. Detained SMNI anchors go on hunger strike. Hunger strike sila. Simula daw kahapon to, mga kotsero, ng 1:00 ng hapon. Up until today. Hindi pa raw nakain. Si Ka-Eric at si Dr. Badoy, no? SMNI anchors Jeffrey Celis and Lorraine Badoy have initiated a hunger strike to protest their detention at the premise of the House of Representatives. So, well, usually naman ang hunger strike talaga, that is a statement of protest. Protest na talaga yan, mga kotsero. So, it's a given. That's a given. In a post on Facebook, Celis said he and Badoy were moved to the South Facility building beside the South Gate of Batasan in Batasan Hills, Quezon City. Ito yung post ni Ka-Eric, no? I and Dr. Lorraine Badoy are now entering the second day of our hunger strike or hunger protest as we continue to resist and oppose our serious illegal detention at the House of Representatives Batasan Complex. Please keep us strong by your prayers and moral support for God, country, and our people. We shall persevere. Ayan. Alam niyo ito, mali ng Kamara ginawa niyo martir tong dalawa. Sabi nga, mga kotsero, don't make a martyr out of your enemy. And ayun na nga ang ginawa niyo. Ginawa niyo martir itong kalaban niyo dito sa sa SMNI franchise. House Committee on the Legislative Franchises Chairperson in Parañaque City, Gas Tambunting, said that the two underwent a medical checkup before noon on Thursday and both are in normal condition. Buti walang sakit. The committee cited the two in contempt during the hearing last Tuesday. Alam naman natin kung ano nangyari dyan. Okay? Kaya na-contempt si Ka-Eric ay dahil ayaw niyang sagutin ang tanong ng mga miyembro ng Kamara tungkol sa kanyang source doon sa 1.8 billion fake news daw. Tapos si Dr. Badoy naman dahil daw nagsinungaling siya. Ayun, yun ang reasons for contempt. Okay, meanwhile, Badoy was ordered, alam naman na natin yan. Okay. Ngayon, mga kotsero, anong sinabi ng Kamara dito sa hunger strike? Keber! Yan ang sinabi. Wala silang pake, mga kotsero. So, ito ngayon yung balita kanina tungkol dyan sa hunger strike na yan. Naka-hunger strike ngayon ang SMNI hosts na sina Eric Celis at Lorraine Badoy matapos silang i-cite in contempt ng Kamara. Pero ayon sa komite na dumidinig sa mga posibleng paglabag ng SMNI franchise, hindi sila madadaan sa ganyan. Yun. Tayo ng isnab. Balitang yan, si Marian Enriquez. Heber, walang pake. Siyan po ni Ka-Eric, conference room po na... Ito ang detention center sa Kamara ng SMNI host na si Ka-Eric Celis matapos i-cite in contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na nakadetain at pinasight in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ng prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Okay. Ka-hunger strike mula pa 1:00 ng hapon nitong Miyerkules, December 6 ang dalawang SMNI hosts. Hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representatives Committee on Franchise.
Iaapila ng kanilang kampo sa Lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero hindi raw ito katigan ng komite. Mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umano'y illegal detention at arrest ni Celis. Baka mahabeas corpus ang House of Representatives dito. Kasi dahil ay, nako. Pero alam naman natin kung nasaan sila. So, hindi ko lang alam kung yung habeas corpus. Pero malamang sa malamang, I think the only branch of government na pwedeng diktahan ang Kamara para mapalaya ito si Ka Eric at saka si Dr. Badoy ang Supreme Court. Wala na. That's it. kasi the Congress is an independent body. At hindi pwedeng i-compel yan ng presidente, etc., except the Supreme Court. Lalo na pag court order. Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa Kamara na magpasko sina Celis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila pagsisinungaling. So, we opted to file a case to the Supreme Court. Desisyon daw ng mga hosts na mag-hunger strike. Pero digan si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting na hindi sila madadala sa mga ganito. Yun, inisnab ng Kamara, guys. Kay Ber, wala kaming pake. Mag-hunger strike kayo kung gusto nyo. Parang gano'n na sinasabi ng Kamara. They're used to this, no? And they're used to this. At times, we really don't know what their intentions are. If that is done to persuade the committee, I really don't know. Ano yung ibig niya sabihin ni Congressman Tambunting na they're used to this? Lagi ba nag-hunger strike si Ka Eric tsaka si Dr. Lorraine? Hindi ko mag-gets. Ano yung ibig sabihin na they're used to this? They're used to this. Okay. Tapos hindi rin nila malaman kung anong intent. Is it to frustrate yung gawain nila dito? Para pigilan ba yung kanilang ginagawa dito? Or for whatever, hindi rin nila alam. But I think it's obvious, no, kung anong intent. Medyo obvious naman kasi, Congressman Tambunting, kung ano yung intent nila. Ang intent nila is to drive the point na hindi nyo sila pwedeng i-force na magsalita against their own will. Yun po ang yun ang intent. Hindi nyo sila pwede mapuwersa na magsalita. And yun yung pinaglalaban nila ever since, if I'm not mistaken. O tuloy natin. The committee, I really don't know. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni Ka Eric ang kanyang source sa Senado sa umunay 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise, automatic revocation ng parusa sa mga sinasabing paglabag. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yon. And kung assuming na mali yun, at least may due process pa rin. But in this case, hindi natin na avail yung due process na kailangan ng SMNI. Palagay ko naman po, our records will bear us out. Due process was definitely according to them. They were, every time that they wanted to speak, they were given that privilege. As long as they were recognized accordingly. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid. Yun ang ganap. So, due process naman daw was accorded to them. Ibig sabihin, binigyan sila ng pagkakataon, tinanong sila, binigyan sila ng pagkakataon mag-respond. Tapos kapag hindi nagustuhan ng Kamara yung sagot nila, papagalitan sila. Yun naman due process eh. Galing. Anyway, so ayun nga this is about once again binanggit naman kanina ng balita na dahil hindi pa rin daw kasi sinasabi ni Ka Eric yung sources niya sa Senado. Again, mga Kojero, this is so weird na para sa akin, this is so weird na bakit kino-compel ng House of Representatives ang isang tao na magbigay ng info about a body that is a part of the
Congress. Kongreso din to eh. So let's say kung nasa Congress, kung nasa Senate nga yung issue, nasa Senate yung problema, bakit hindi ba't hindi nyo lang i-refer sa Senate yan? Diba? Pag-hearing muna kayo, tapusin yung hearing, tapos pag natapos na kayo dun sa inyong resolution, di pakasan nyo sa Senate, sila na mag-imbestiga, diba? So, kasi, again, mga kakutsero, meron tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. Diba? And hindi ko pa rin po naiintindihan kung ano yung punto nung national security. Parang kasi may mga nag-comment sa recent video natin. Ang punto raw ng national security dahil meron daw leak sa Senate. Yun daw ang punto ng national security. How? Paano siya naging leak? Paano siya is the 1.8 quote unquote, pero fake news na to is the information, yung impormasyon ba na nailabas will cause the crumbling of the Philippine legislative system. Dahil ba dito sa impormasyon na to madudurog ang kongreso natin? Hindi. Lahat naman ng kongresista inaakusahan ng magnanakaw. Di ba? What's new? So para sa hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit sinosolo ito ng Senate. Ng Kamara. If anything, mga kutsero, dapat si Kamara de Representante i-refer na ito sa Senado. Kasi kung nandoon pala yung problema, adi hayaan nating Senado ang mag-deal dito sa problema nato. Pero ang gusto nila mangyari, i-compel yung pinagpasahan ng impormasyon. And merong nag-comment, sabi niya, Coach, mali yung SOTO law doon na kinote ko. It's an old law. So, tapos nagbigay ng bagong link. So, ito yung binigay ng bagong law. Republic Act number 11458. And tama naman siya, kasi inamyendahan na yung Republic Act number 53, yung old SOTO law. Inamend na siya noong 2019. Bagong-bago. 2019 lang. O, sana yun? Ayan, August 30, 2019. Bagong-bagong SOTO law. Ayan. Pak. Yan. Okay. So, dito raw, pasok yung sinasabi nila ka, Eric, na hindi raw sila covered. Hindi raw sila pwede i-compel na magsalita tungkol sa kanilang sources. Okay. Kasi nakasulat nga naman dito sa Section 1, inamyendahan yung Section 1 ng RA number 53. Dati kasi, publishers, editor, or reporter of any publication. Ibig sabihin, pangdyaryo lang. Pangdyaryo lang, guys. Hindi kasama yung iba. Kaso, syempre, ang media natin, lumalawak. Diba? Dati, dyaryo lang naman talaga. Tapos, nagkaroon ng radyo, nagkaroon ng TV. Ngayon, may social media pa. So, lumalawak ang teknolohiya ng journalism. So, dito, sa bagong SOTO law, ang ginawa, isinama na pati mga broadcasters. Ayan. Ito. Ayan. So, ang sinabi, any publisher, owner, or duly recognized or accredited journalist, writer, reporter, contributor, opinion writer, editor, columnist, ang dami, manager, media practitioner involved in writing, editing, production, and disseminating of news for mass circulation of any print, broadcast, wire service organization, pati wire service, or electronic mass media, ito yung sa social media, including cable TV and its variants, cannot be compelled to reveal the source of any news item, report, or information appearing or being reported or disseminated through said media. So, ito yung pinaglalaban ni Ka Eric. And, to some degree, may punto po siya. Hanggang, to some degree, may punto po siya. Tama po siya doon na dahil sa batas na ito, hindi po siya pwede i-compel bilang host ng SMNI na makumpel na ilabas yung kanyang impormasyon. Kaso, mga kutsero, meron po kasing question mark sa kanya pong status bilang isang journalist. Okay? Kasi po, mga kutsero, hindi naman po kasi sinulat dito na journalist lang, as in journalist. Kailangan, sana yan? Balikan natin. Ayan, lalakihan natin. Para makita lahat. Ayan. Duly recognized or accredited journalist.
Mukhang dito yata sasabit si Ka Eric, no? Alam nyo, si Ka Eric, kaibigan natin yan. Pero, sabi ko nga po sa inyo, mga kutsero, kung siya po dinidetain dahil doon sa outburst na nangyari, walang problema doon. Parang may punto naman ang Kongreso doon. Pero kung siya ay ko-compel na magsalita, parang may problema yata doon. But anyway, ito nga, duly recognized or accredited journalist. Ngayon, itong question mark. Kasi si SCKBP, sinabi nila na hindi accredited si Ka Eric at si Doktora Badoy. So, covered ba sila ng SOTO law? As far as KBP is concerned, hindi. Kasi hindi sila accredited ng KBP. But, hindi pa natin alam, kasi accreditation paano yung recognized? What does that mean? Does that mean kapag ikaw ay isang empleyado o ikaw ay nagwo-work sa isang media company, automatic na ikaw ay recognized as a journalist? Yun ang question dyan. Hindi ko pa alam yan kasi hindi ko pa nababasa yung jurisprudence dyan. So, yun ang kailangan nating alamin. Kasi mga kutsero, medyo generic, medyo general kasi yung pagkaka-describe ng recognized. Ano ba ibig sabihin ng recognized? Kung ikaw ba ay empleyado ng ABS-CBN pero hindi ka writer, hindi ka reporter, hindi ka contributor, hindi ka opinion writer, hindi ka editor, hindi ka kolumnista. Let's say ikaw ay kasama lang sa editing at production. Halimbawa lang, ikaw ay kasama sa editing at production. Hindi ka humaharap sa camera, hindi ka naggagawa ng research, nandoon ka lang para mag-edit at let's say mga cameramen. O yan, si cameraman, nasa production yan. Kasama ba sila, covered ba sila ng SOTO law? I'm sure hindi sila, will they be, are they required to be accredited by KBP? Si editor? Hindi natin alam. Ako di ko alam personally. Baka iba alam. Ako personally hindi ko alam. Pero, sila ay recognized. Recognized sila as media practitioners. Bakit? Kasi nagwo-work sila sa isang news outfit. Nagwo-work sila, let's say, sa News 5. Nagwo-work sila sa ABS-CBN News, GMA News, etc. etc. So, parte sila ng media outfit ng news. So, will the SOTO law cover them? Covered ba sila ng SOTO law? Nung expanded SOTO law? We don't know yet. We have to understand yung jurisprudence. So, abangan sa susunod na kabanata. Pero, kung siguro ito, kapag inakyat sa Supreme Court, ito yung kauna-unahang jurisprudence that will define what recognized or accredited journalist is. Balikan lang natin kasi yung issue. Ang totoong issue po dito, dalawa. Una, yung fake news na kinalat ni SMNI. Ngayon, mga kutsero, sagutin na natin yung tanong na yun. Kung nagkalat sila ng fake news at napatunayan na inaabuso nila yung kanilang prangkisa at sila ay tatanggalan ng prangkisa, it's well-deserved. Basta mapatunayan. Basta mapatunayan nila na inabuso yung prangkisa. Wala problema yun. Well-deserved yun. Pero mga kutsero, if this is just an act of silencing people who are contradicting the House of Representatives, may problema kayo dyan sa House. Kung itong moro-moro na to, ginagamit ng Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez para siraan at patahimikin yung mga taong bumabati ko sa kanya, may problema tayo ngayon sa House of Representatives. At tandaan nyo na lang yung mga inihalal nyong mga kongresista para malapit na ang 2025. Matatapos na ang termino nila. Baka gusto nyong palitan na sila. Baka lang naman. So yun mga kutsero. Hanggang dito muna tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe to our Coach Jared YouTube channel and to follow us as well on our Facebook page. God bless all of you and see you in our next Coach Jared Live. Okay, bye and see you next time. Bye.